Hi, ngayon ay araw ng Valentine's. Yes, Valentine's Day sa mga naniniwala sa Valentine's. So, itong topic po natin ay tungkol sa love din po. Tungkol sa love. So, discuss po natin yung 1 Corinthians chapter 13. Oh, sana Panginoon ang manguna sa gawain to dahil Bible po ito. Kailangan may basbas ng Panginoon. So, umpisa na po natin. Sabi dito, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. So, kung wala daw tayong pag-ibig sa kapwa, wala tayong silbi, wala tayong sense. Parang nag-iingay lang tayo, parang batingaw na bell lang na nag-iingay, ganun. So, verse 2 ng 1 Corinthians chapter 13, sabi po dito, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, sabihin prophesy, sa English, kasi panghuhula po ang ang word, ang terminong ginagamit nila sa Bible. Pag sinabing prophesy o prophesying ng mga propeta, ang tawag doon panghuhula sa Tagalog. Sabi po dito, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga, mystery, at ang lahat ng mga kaalaman sa Biblia at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, faith, na ano pat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat, sabi dito, wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. Pag wala daw pong pag-ibig, walang kabuluhan, pag-ibig sa kapwa. Kasi malawak po ang sakop ng pag-ibig. Mali po yung respect muna bago love. Mali po yun. Love muna kasi sa love, marami napapaloob po yun. Sabi dito, ayun, kung magkaroon daw ng faith ang tao at panghuhula, ngunit walang pag-ibig sa kapwa, ay baliwala pa rin, nonsense pa rin po. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 2, sabi dito, kahit ano pang taas ng faith natin, wala tayong kabuluhan, wala tayong pag-ibig sa kapwa. Verse 3, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig ay walang pakikinabangin sa akin. Nonsense daw, sabi ni Apostol Pablo. Verse 4, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Sa English, suffereth long. Mapagtiis, mapagpasensya, matyaga. Sabi ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nanananghili. Ano ba yung nananghili sa mga hindi nakakaalam po, nanananghili. Charity, wanted not itself, it's not puffed up. So, pasimple na lang po natin. Sabi dito, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi proud, hindi palalo, yung hindi nga sinful. Yan. May malasakit. In short, may malasakit, inuuna yung kapwa. Sabi dito, verse 5, hindi nag-uugaling mahalay, kahalayan. Ang pag-ibig ka sa kapwa, hindi ka mahalay. Oh, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi selfish. Hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. So, lahat naman tayo nagkagalit talaga eh. Hindi imposibleng yung mga katuruan na sinasabi, huwag kayong magalit, ganun. O, nandun na tayo, pero tayo in flesh, katabang tao, in flesh manifestation, talagang nagkatampo tayo, nagkagalit. Ayan po ang totoong aral. Hindi pwede ituro yung sasabihin na hindi magalit. Nagkagalit po tayo, oo. Pero wag lubugan ng araw. Sabihin, wag magtagal yung galit natin. Kailangan, mapagpasensyahan tayo, mapagpatawad sa isa't isa. Although it takes time, pag talagang matindi na, it takes time talaga. Oo, sabihin na natin tumatagal, pero magpatawad ka. Kasi yung pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Kahit anong makasalanan ka pa, bawa ikaw, ako,
Ngunit mapagpatawad tayo sa kapwa. Patatawarin din tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Pinapatawad niya tayo. Kasi kung di tayo nagpapatawad ng iba, hindi rin po tayo patatawarin. So, walang perfect na talaga nagagalit tayo. Tumatawa tayo, umiiyak, nagagalit. Totoo yun. Hindi pwedeng iaral na huwag kang magalit, mga ganun. O bawas-bawasan natin magalit, huwag magiging magagalitin. Pwede po yung ganung turo. Pero hindi totoong turo yung hindi tayo nagagalit. Nagagalit po tayo sa katawang tao. As long na wini-wear natin yung flesh natin, wala pa tayo sa spiritual being or yung sa soul being natin. So verse 7, lahat ay binabata, tinitiis. Pag may pag-ibig, lahat binabata. Hindi po lahat ginojowa, lahat binabata. Lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. May hope pag merong pag-ibig. May hope, may love, may patience, may respeto, inuunawa, hindi makasarili, in short. Tapos verse 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Pag-ibig, pagtotoong pag-ibig yan sa mga mag-asawa, magjojowa dyan. Pagtotoong pag-ibig yan. Tapos sabi nga dito, hindi nagkukulang. Nararamdaman mo, fulfilled ka, kontento ka, hindi ka yung parang kulang, nakukulangan. Kasi pag nakukulangan ka, hindi pag-ibig yung nararamdaman mo. Or, may dalawang klase, hindi pag-ibig yung nararamdaman mo, pwede infatuation lang, or kaya ganun ka magmahal, mababaw. So, pag-pray natin sa Panginoon na matuto ka magmahal sa kapwa, hindi puro sarili. Kasi nga sabi dito, ang pag-ibig ay hindi makasarili. So, sabi verse 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay mga tatapos, prophesying, maging mga wika ay hindi, ang mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Sapagkat nakakikilala tayo ng bahagya at mga huhula tayo ng bahagya, datapat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. So kung wala tayong pag-ibig nga, kahit alam natin yung mga verse sa Bible, kahit nagpo-propesya tayo, nagpapagaling tayo ng mga may sakit, kung wala tayong pag-ibig sa kapwa, baliwala pa rin. Kasi nga malabak po yung pag-ibig, may respect. Meron tayong tinatawag na pagpapasensya, pagpapatawad. Kasi pag di rin naman tayo nagpatawad, di rin tayo patatawarin ng Panginoon sa ating mga kasalanan. At bukod dyan, maharangan pa po ang ating mga panalangin. Di tayo suswerte, mamalasin tayo pag wala tayong pagpapatawad sa kapwa. So, ito na lamang in Jesus' name. Sana maunawaan nyo ang message ng 1 Corinthians chapter 13 tungkol sa pag-ibig. This is your Sister Irene de los Trinos.